mga kamami, it's another day, another vlog na naman po. Meron na naman tayong pag-uusapan. Pero bago ang lahat mga kamami, isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Kumusta na kayo mga kamami? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. So mga kamami, sa araw na ito, kakaiba na naman po ang ating tatalakayin, ang ating pag-uusapan. Ito po ay napakadali lamang gamitin at gawin. At syempre kung meron kayong naka-stock sa inyong bahay, ito po ay maaari ninyong gamitin kung meron po kayo. At kung wala naman po kayo, ay pwede po kayong mag-blender nito. At syempre kung may halaman kayo ng halaman na ito at wala kayong nabili na ginagamit ninyo sa inyong skincare product, ay pwede po ninyong gamitin ang halaman na ito. At isa pa, at syempre mga kamami, kung ang mga anak ninyo ay umiinom nito at meron kayong stock sa inyong rep, so kahit hindi na kayo bumili, kumuha lamang kayo ng 2 kutsara, so pwede na ninyo yung gamitin as a face mask na pampaputi at makakatulong sa problema kung ano man ang meron sa inyong mukha, kagaya ng acne, pimples, dark spot, at kung ano-ano pa. Opo mga kamami, makakatulong ang DIY na ito. Correct ang narinig ninyo mga kamami. Ito po ay isang DIY ang pag-uusapan natin na makakatulong makapagpaputi ng ating balat. At makakatulong para ito ay ma-moisturize niya ang ating balat kung ang ating skin ay dry. Ito po ay makakatulong. Opo, tama po ang narinig ninyo. Kung gusto naman ninyong maging youthful at maputi ang inyong balat at manatiling fresh, ito po ay napakaganda ng isang sangkap na ito. Opo, so ilalahad ko na po sa inyong lahat ang mga sangkap niya dahil ito ay gagawin ko para makita ninyo kung paano ito i-apply or paano ito gawin. At syempre, ibabad natin ito ng 2 minutes lamang. Opo. So mga kamamit, nakalimutan ko yung isang products, nakalimutan ko yung isang sangkap, so stay tuned. Babalik ako. I'm back. Eto na. Nakalimutan ko kanina mga kamami. So eto na mga kamami, 3 sangkap lamang ang kakailanganin natin na marahil ay mayroon kayo sa inyong loob ng bahay. Opo. Ang una po sa lahat ay, kung meron kayong breast milk or gatas, basta wag lang po yung slimming at saka non-fat, kailangan po talaga ay breast milk or pure milk. Opo. Ito po ay makakatulong. Maganda po ito. So, yung isa naman mga kamami, so kakailangan natin ng rice flour. Ako po ay laging meron ng ganito kasi kung minsan gumagawa ako ng DIY para pampahid sa aking mukha para gawing face mask. Ito po. Kung wala po kayo nito, ay pwede po kayong mag-blender ng bigas para maging powder siya and then i-mix po ninyo sa gatas. Maganda ito mga kamami. So nag-research na rin po ako kung ano mga benefits na makukuha natin sa 3 sangkap na ito. At ang isa ay ang aloe vera na lagi ko siyang ginagamit. Kung meron kayong halaman na aloe vera, pwede po yun. Pero kung wala naman po at gumagamit kayo ng aloe vera, yung green, kung ito, pwede po yun mga kamami. Kung alin po ang available ninyong aloe vera na ginagamit, pwede po yun. So, itong 3 sangkap na ito, ang siyang makakatulong para mapaputi at makatulong sa mga problema natin sa balat na kung anong meron sa ating mukha. So mga kamami, naglagay na ako ng 2 kutsara dito sa aking lalagyan. Ayan. Ay, nawawala na naman po si kutsara. Sandali na. Alam ko kasi naipasok ko na. Teka lang po, stay tuned. I'm back again. Ito na ang kutsara. So, nalagyan ko na siya ng 2 kutsara. Ayan. 2 kutsara na ang lalagyan ko. So, ang susunod kong ilalagay ay itong si rice flour. Para makita ninyo mga kamami kung paano siya gawin. At nang hindi kayo mahirapan, syempre, gusto ko kung
paano naging effective sa aking balat. Gusto ko kung paano naging maganda rin ang resulta niya sa aking balat. So gusto ko rin maging ganoon ang inyong makikita sa, ayan po, isang kutsara. Ayan, minix ko siya dito mga kamami. So, syempre, tansyahan na lamang po kung masyado siyang malagnaw or kung medyo sticky siya. So, kapag medyo sticky na siya, pwede na po yun. Tapos, lagyan natin siya ng aloe vera. Napakasimpleng pamamaraan para makatulong mapaputi niya ang ating balat. Syempre. Ayan po. Dagdagan po natin. Konti na lang po kasi ginagamit ko rin po ito kasi lalo na kung makakatulong po kung medyo matapang yung product na ginagamit ninyo. So, after na maghugas kayo ng mukha, ibabad lamang po ninyo dito. Mga 30 minutes or 1 hour. Tapos parang may ibsan yung kung anong hapdi ang nararamdaman ninyo sa inyong skin. Makakatulong po ito. So, ayan, minix ko na mga kamami, ayan. Ito siya, ayan. So, i-dissolve natin maigi yung aloe vera. So, daragdagan ko po siya uli ng rice flour kasi napadami po yung nalagay kong gatas. So, isang kutsara ulit. Ayan. Tapos mga kamami, ipapaliwanag or sasabihin ko sa inyo yung na-research ko about sa benefits na makukuha natin sa 3 sangkap na ito. So, ayan, medyo na siya, malapot. Ayan po, imimix natin siya, ayan. Para makita ninyo, ayan po. Pwede rin po ninyong lagyan yung kamay ninyo at the same time hanggang leeg. Ayan po, medyo malako na po siya. So, pwede ko na siyang gamitin or i-apply sa aking mukha. Ayan mga kamami, i-ano ko muna yung buhok ko para hindi pumunta sa aking face. So, ayan. So, ilalagay ko. Pwede pong gamitin ang kamay, pero siguraduhin po ninyo na malinis ang inyong kamay. Ibababad po natin ito ng 2 minutes. Pwede pong araw-araw gamitin ito kung meron din lang kayong stock na gatas. Ito pong gatas na ito ay sa apo ko. So, hiniram ko muna at saka humingi ako ng 2 kutsara para hindi na ako bibili. Pero kung minsan, kung ano yung available pong gatas doon, halimbawa powder, ginagawa ko rin po, kaya lamang ang nilalagay kong yung pinakatubig niya ay yung pinaghugasan ng bigas. Maganda po kasi, maganda rin po yun, yung pinaghugasan ng bigas. Yung pangalong hugas ng bigas, yun ang nilagay niya. Siyempre, lagyan natin ang ating liig. At siyempre, ang ating kamay. Para naman magpantay yung kulay natin, mga kamami. Hindi lamang ang mukha natin ang kailangan paputiin natin. Siyempre, damay-damay na. Kamay. Lalo na kung napadami ang ginawa ninyo. Eh di po. Baka makita ninyo ang aking maskuladong braso. Ayan. Alam po ninyo, maganda rin po ang gumagawa ka na lang ng mga pampaputi na DIY. Kasi po ito ay very safe gamitin.
Pero syempre, iba-iba pa rin po ang ating skin type. Kasi yung iba, may allergy sila sa gatas. Yung iba naman ay hindi. Kagaya ko, hindi naman po ako, hiyang po ako sa gatas. Kasi matagal ko na rin pong ginagawa ang mga DIY na minsan ang sangkap niya ay gatas. So, ilagay na natin lahat. Ayan. So, ayan mga kamami, after 2 minutes, babalikan ko kayo. So, ayan mga kamami, nabanlawan ko na siya. Ayan. Ayan, nabanlawan ko na. So, ayan mga kamami, nabanlawan ko na siya. Ayan. Ayan, nabanlawan ko na. Ayan mga kamami, at tinawag muna ako ng aking apo. So, kaya inop ko muna siya. So, ayan. Ayan, ayan. Ganito ang magiging kahinaan ng inyong balat kapag ito ay consistent ninyong ginamit. So, yung mga naghahanap ng mga DIY na madaling hanapin yung sangkap at saka hindi siya mahal. So, dito na kayo sa DIY na pampaputi at pampaalis ng mga kung ano-ano ang meron sa inyong balat. Opo. So, syempre mga kamami, gusto kong ihayag sa inyo or ibahagi ang mga na-research ko, yung mga benefits na makukuha natin sa 3 sangkap na ito. So, sasabihin ko sa inyo tapos ipa-plus ko siya dito sa screen para na sa ganoon ay makita naman ninyo or mabasa ninyo kaagad kung hindi ko maayos mabasa ang mga bagay-bagay, pero itatry ko po siyang sabihin ng maiksi, pero yung pinaka-importante makukuha natin benepisyo sa 3 sangkap na ito, yun po ang aking ilalahad sa inyo. Opo, ito po ang rice. Ang rice flour po ay ang benefits na makukuha natin ito ay gentle exfoliation, skin brightening, and soothing properties. Ito po ang makukuha nating benefits sa rice flour. At sa aloe vera naman, mga kamami, ang aloe vera ay to moisturize, soothing inflammation, reducing acne, and potentially minimizing the appearance of scars. Tingnan po ninyo ang gaganda ng benefits na makukuha natin sa kanila. Opo. At ang pinakahuli naman po ay ang milk. Ang milk po to moisturize the skin. Properties help the skin become soft, supple, and glowing. So, yung mga pinagsama nating sangkap, mga kamami, ay napakaganda na mga benepisyong makukuha ng ating balat sa kanilang 3. Opo, mga kamami, kaya naman po itong DIY na ito ay pampaputi at pampaalis ng mga scars, mga acne, or mga yung pinindot natin o tiniris-tiris natin mga pimples, tapos nagkakaroon siya ng mark. So, makakatulong ang DIY na ito. At lalong-lalo na po sa mga dry skin, pwede po ito, mga kamami. Pero syempre, hindi ko po sinasabi na lahat tayo ay pwedeng gumamit dahil ang mga skin type natin ay hindi pare-pareho. Bakit po? Kasi meron pong sensitive skin. Opo. So, sa mga sensitive skin po, hindi ko po alam kung pwede po ito sa kanila dahil po, ang mga sensitive skin, kahit na sa pinaka-mild na product or pinaka-mild na ginagamit natin ng mga sangka sa mga DIY, ay kung minsan mga kamami ay nagre-react ang kanilang skin. So, hindi ko po sinasabi na ito ay sa lahat ng skin type. Kasi po, hindi ko po alam kung yung iba ay allergy sa gatas. Kasi kung minsan, merong mga ganoon na senaryo na nangyayari sa ating balat. Kung minsan, kahit na napaka-mild lamang na mga sangkap na ito, kung minsan ay nagre-react ang ating skin. So, depende pa rin po yan, mga kamami,
sa skin type natin. Pero sa mga hindi sensitive skin, pwede po ninyong i-try ito mga kamami. Baka sakali, kung may problema kayo sa inyong balat, halimbawa may tiniris kayong tig-iawan, ngayon nag-mark siya, baka sakali makatulong ang DIY na ito. O kung minsan may mga peklat or scars na medyo maliit na parang naiirita tayo makikita sa ating face. So, syempre, pwede po ninyo itong itry. Pero ang paggamit nito, syempre mga kamami, gamitin po ninyo ito tuwing gabi, mas maganda. Kasi po ay sa gabi, wala na kayong gagawin ibang trabaho. After na maghugas ng plato, maliligo ka na lang and then manonood ng TV. So, mas maganda po ito talaga. Mas maganda po ito. Ayan na. Pasensya na po doon din si Mister. Pinabox ko na lang sa apo ko. So, mas maganda po talaga gamitin ito before bedtime. Opo, para na sa ganoon mga kamami, ay talagang ma-absorb ng ating balat ang inilagay nating DIY. Pero mga kamami, take note hindi ito ibababad ng buong magdamag. Ito mga 2 minutes or 3 minutes. Pwede rin po ninyong dagdagan ng minuto. Halimbawa, gusto ninyong dagdagan ng hanggang 5 minutes. Pwede po, kasi ito po ay hindi matapang ang sangkap. Ito po ay napaka-mild at saka napaka-sarap sa balat. Tingnan po ninyo, after ko siyang ginamit, nakita naman ninyo, in-apply ko, and then naghugas ako. So, nakita ninyo, after na hinugasan ko siya, ay nakita ninyo kung ano ang ipinakita niyang resulta. So mga kamami, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po ay nag-enjoy kayo sa panonood ng aking video ito. At sana po makatulong sa mga may problema sa balat na ayaw sumubok o ayaw bumili ng mga skincare product na baka ito ay masunog ang kanilang balat, or natatakot sila baka ito ay mangati, o natatakot sila baka hindi ito mahiyang. So ito po ay pwede ninyong gamitin at i-try. Napakamura. At kahit bumili po kayo ng isang ganitong kalaki, matagal na po ninyo itong gagamitin. At syempre, ito pong ganito ay mura lamang po, mabibili nyo sa Watson. So, ganito lang po. Matagal na po ninyong gagamitin, magbibilang talaga yan ng buwan. Syempre, yung gatas, yung breast milk, syempre, dahil iniinom araw-araw yun, ay, syempre mga kamami, agad mauubos. Yun lang ang pwede natin bilhin madalas kapag gagamitin natin ang DIY na ito. At pakiusap mga kamami, sana po sa mga mapadaan o mapanood ang aking video, paki-subscribe po ang aking YouTube channel, Mami Lea Vlogs. At syempre po, paki-like and share na rin po mga kamami. At mag-comment na rin po kayo mga kamami kung meron kayong gustong ipatry sa akin na mga DIY, sabihin lamang ninyo ang mga sangkap at ito po ay aking gagawin para na sa ganoon ay makita ninyo kung anong nagiging magandang resulta ng DIY na gusto ninyong ipagawa or gusto ninyong ipatry na mga skincare product. Basta wag lamang po yung matatapang. Takot din po ako sa mga matatapang na sangkap dahil hindi po sa lahat ng mga product na natatry ko ay nagiging hiyang sa aking balat. Minsan po ay nagkakatrouble din po ang aking skin. Opo mga kamami. So mga kamami, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa lahat po ng subscriber. At shout out po sa inyong lahat. At sa mga nagpapa-shoutout po ay ilalagay ko na lang po dito sa screen. Shoutout po sa inyong lahat, sa lahat na nagpapa-shoutout. At maraming salamat po sa lahat ng mga nagko-comment. Maraming salamat sa mga nanonood, nag-aabang. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, yung po, pakiusap po, makipag-subscribe naman po. So, God bless you all po. Mag-ingat po tayong lahat. See you next vlog. Bye! Thanks for watching!